May mga krimeng hindi agad nabubunyag dahil minsan ang katotohanan ay literal na nakatago sa ilalim ng ating mga paa. Ngunit paano kung ang taong pinakamalapit sa biktima, siya rin palang may pinakamalalim na lihim? Ito ang kwento ni Adrian, isang binatang inakalang basta na lamang nawala. Hanggang sa isang nakakabinging amoy ang tuluyang nagbukas ng pinto sa isang bangungot na walang sino man ang handang harapin. Oh, pare. Ano na naman ba yung iniisip mo? Parang ang lalim na naman yan ah. Naisip ko lang si Jana. Alam mo naman, matagal na kaming hiwalay pero para masakit pa rin sa akin yung pagkawala niya eh. Ikaw talaga oh. Alam mo, kada magiinuman na lang tayo, palaging yan na lang palagi yung bukang bibig mo. Nung last na naginom tayo, yan din yung sinasabi mo ah. Kailan ka ba kasi makakamubon dyan kay Jana? Saka kailan mo ba kasi makakalimutan yung ex-girlfriend mo? Ay nako, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang babae. Marami pa naman dyan eh. Ikaw naman oh. Nang araw na yon ay kakahiwalay lamang ni Delmar sa kanyang ex-girlfriend na si Jana. Hindi siya makamove on noon dahil mahal pa niya ang babae. Palagi niyang sinasabi sa kanya mga kasama na hindi niya kayang mawala ito. Isang araw habang nandoon siya sa kumpanya na pinapasukan niya, isang babae ang nakilala ni Delmar, ang babago sa buong buhay niya. Oh, Delmar, ba't ang aga mo yata ngayon sa work? Ay nako, siguro maaga ka natulog kagabi no? Anong maagang natulog kagabi? Naginom pa nga kami ni Rico eh. Saka, alam mo naman, kapag ka broken hearted, laging umiinom. Medyo mag-alas 12 na rin ako natulog. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagising na maaga eh. Alam mo ba? Nanaginip ako eh. Nanaginip? Nang ano? Nakakatakot yung panaginip ko. Hindi ko alam kung pwede siyang ikwento. Pero nakita ko doon yung ex-girlfriend ko. May hawak siyang panaksak. Tapos gusto niyang itarak sa akin. Napasigaw pa nga ako noon pero nagising na ako eh. Ay nako, napaparaning ka lang talaga dyan sa ex-girlfriend mo. Dapat kinakalimutan mo na yan eh. Nandito naman ako, hindi ba? Bakit hindi na lang ako? Ikaw talaga, Nicole, oh. Alam mo naman na malakas maka-issue dito sa kumpanya natin. Saka tigil-tigilan mo nga yan. Kakabreak ko pa lang kay Jana. Parang hindi ko pa kaya magmahal ulit. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Kung hindi ka pa handa ngayon na magmahal, I got you. Teka lang. Huwag mo akong hawakan ng ganyan. Ay, sorry. Sige na. Magtatrabaho pa tayo. Una na ako sa'yo. Nang araw na yon ay nararamdaman na ni Delmar na mayroong pagtingin sa kanya ang katarbaho niyang si Nicole. Pero hindi pa niya mawari kung kaya niya at handa na siyang magmahal uli. Lagi niya itong nakikitang nakatitig sa kanya. Habang tumatagal ang mga araw, hindi na rin napigilan pa ni Delmar na mahulog ang loob dito. Nicole? Oh, ano yun? Niyakan kita dito sa tambayan natin dahil may gusto ko sabihin sa'yo. Ano ba kasi yun? Nakakahiya man sabihin to pero sasabihin ko na sa'yo. Ang totoo niyan, crush talaga kita. Gusto kita noon pa pero syempre nandiyan si Johnny. Yung ex-girlfriend ko. Hindi pa ako makamove on sa kanya. Hindi ko alam kung magkukumit na ba ako. Pero alam ko sa sarili ko may feelings na ako sa'yo. Ganun ba? Paano kung sabihin ko sa'yong
gusto rin kita. Sa pagkakataong iyon ay hinawakan ni Nicole ang kamay ni Delmar. Doon na nga nakaramdam si Delmar ng isang pakiramdam na parang mahal niya na ang babae. Nagyakap sila noon at hindi na niya namalayan na mahal na pala talaga niya si Nicole. Oy pare, parang nababalitaan ko. May nililigawan ka raw dito sa kumpanya natin ah. Uy, Rico, huwag ka nga maingay. Alam mo naman maraming issue dito eh. Saka ayaw ko muna makalabas yun. Kapag nalaman to ni Jana na may bago na agad ako, baka magalit yun. Baka magalit? Wala na naman kayo, di ba? Siyempre, dapat free ka na mag-entertain ng iba. Ano ka ba naman? Saka, si Nicole ba yan? Ano si Nicole? Hindi ka pwede magtago sa akin, pre. Maraming mata dito sa kumpanya natin. Marami nakakakita sa inyo, lagi daw kayo magkasama. Nung isang araw, nakita pa kayo sa mall. Ano? Si Nicole ba? Huwag ka kasi maingay. Oo na, si Nicole nga. Alam mo naman na matagal na rin nakakasama ko yan dito sa kumpanya eh. Hindi ko alam. Parang nahulog na rin ako sa kanya eh. Masisisi mo ba ako? Di ba yung pagmamahal, open naman yan sa lahat? Sabi ko na nga ba eh. Nako, congrats sa iyo bro ha. Parang muli ka na ulit magmamahal. Hindi ka na ulit iiyak sa inuman. Langya ka. Ikaw talaga, huwag mo ipagsabi ha. Oo na. Pagkatapos ng usapan na yon ng kanyang kaibigan na si Rico at ni Delmar, umalis na rin si Rico dahil marami pa itong trabaho. Nasa sa isang kumpanya lamang sila. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, matapos ang pag-uusap na yon, sa bahay ni na Jana. Hoy, Jana! Kamusta na? Ito, ayos naman. Bakit? Nabalitaan mo na ba? Nabalitaan ang alin? Si Delmar. Meron na palang bago? Bago? Sino naman bago? Teka lang, kakahiwalay pa lang namin ah. Paanong may bago na agad siya? Ewan ko. Usap-usapan lang eh. Sa kumpanya daw nila, Nicole daw yung pangalan nun. Hindi ko alam ha. Pero ilang buwan na ba kayong hiwalay? Walang yan lalaki na yun. 3 buwan pa lang kami hiwalay ah. Meron na siyang agad bago. Hindi ko siya mapapatawad. Grabing ginawa niya sa akin. Cheater talaga yung lalaki na yan eh. Teka lang. May bala ka pa bang balikan siya? Wala na akong balak na balikan siya. Pero babalikan ko siya. Sa puntong iyon ay nag-uumapaw ang galit ni Jana nang malaman na may bago na si Delmar. Hindi niya matanggap na ganun na lamang kay Delmar na palitan siya. Kaya naman, isang araw, "Oh, Jana, ano ba kasing binibili mo dyan? Tara na, ano ba yung tinitingnan mo?" "Ito kasi, mga gulok." Mga gulok? Saan mo gagamitin yung gulok? Ibibigay ko lang kay Papa. Mahilig kasi siya magtabas doon sa may likod namin. Nang sa ganun may magamit siya. Nakikita ko kasi purol na yung gulok niya. Ganun ba? Ang weird mo ha. Hindi ka naman bumibili ng mga ganang bagay para sa papa mo. Bakit ngayon ka lang bibili niyan? Ewan ko. Siguro gusto ko lang regaluhan si Papa. Saka huwag ka na nga makialam. Ako lang ang nakakaalam. Ikaw ang bahala. Basta gagamitin mo sa maayos yan ha. Oo, ikaw naman no. Pinag-iisipan mo na agad ako ng masama. Habang nasa supermarket sila noon ay pinagtaka ng kaibigan ni Jana ang pagbili nito ng gulok, gayong hindi naman ito nagre-regalo sa kanyang ama. Medyo may duda na siya noon pero hindi niya mawari at makumpirma. Hanggang isang araw, tumawag si Jana kay Delmar.
Hello, Delmar. Sumagot ka. Hello, bakit? Ano yung naririnig ko? May bago ka na agad? Kanina mo naman narinig yan. Wala no, saka hindi totoo yun. Nakarating sa akin yung balita. May bago ka na agad? Parang 3 buwan lang tayo nagkahiwalay ah. Ba't ang bilis mo naman palitan ako? Ano ba meron sa Nicole na yan? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi na ako babalik pero babalikan kita. Jana! Sa puntong yon ay hindi na inabot pa ni Delmar ang telepono dahil mabilis itong ibinaba ni Jana. Nakaramdam ng kaba noon si Delmar dahil sa nasabing yun ni Jana. Pero iniisip niya na baka galit lamang ito at malungkot sa nangyaring yon. Makalipas lamang ang ilang araw ay hindi na pumasok si Delmar sa kumpanya. Ipinagtaka naman ito ng mga trabahador doon dahil palagi daw itong pumapasok anytime at anywhere. Pero ng araw na yon, hindi siya nakitang pumasok sa kumpanya. Uy pre, Bruno, ba't hindi pumasok si Delmar? Lagi naman nagsasabi yun kapag absent siya. May sinabi ba siya sa'yo? Nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Sabi niya noong nakaraan papasok naman daw siya ngayon eh. Hindi ko alam kung bakit hindi siya pumasok. Baka may trangkaso lang. Kahit may trangkaso yun, nagsasabi yun kapag absent siya. Never naman yung umabsent ng walang dahilan eh. Saka napakasipag pumasok nun. Teka lang. Pwede ba ako pumasok sa usapan nyo? Nicole, nandiyan ka pala. Bakit? Tungkol nga kay Delmar. Ano ba nangyari sa kanya? Bakit hindi siya pumapasok? Yun nga ang hindi namin alam eh. Yan nga ang pinag-uusapan namin ni Bruno. Lagi naman yung pumapasok, hindi ba? Saka napakasipag nun. Ganun ba? Sa pagkakataong yun ay pinuntahan nila ang bahay ni Delmar pagkatapos ng trabaho. Subalit pagpunta nila doon, isang katahimikan ang sumambulat sa kanila. Ito yung bahay ni na Delmar. Tao po. Delmar! Walang sumasagot ah. Baka naman kasi wala siya dyan. Malay mo may pinuntahan lang. Hindi. Magchat-chat yun sa akin kung may pinuntahan siya. At saka lagi naman nag-update yun eh. Kaninang umaga wala na siya naging update. Nag-usap pa kami kagabi pero yun na yung last na usapan namin. Nag-good night lang siya tapos wala na. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay Delmar pero silipin mo nga dyan sa may kusina. Teka lang ha, titingnan ko lang sa may likod. Delmar! Nasaan ka na ba? Huy! May tao ba dito? Subalit sa pagkakataong yun, walang sumasagot sa bahay. Tanging katahimikan lamang ang kanilang naririnig. Maya-maya ay may isang matanda ang lumapit sa kanila. Ay mga iho, anong hinahanap nyo dyan? Magandang araw po. Ako po yung girlfriend ni Delmar. Si Nicole po ako. Hinahanap lang po namin siya kasi hindi po siya pumasok kanina. Tapos nang pinuntahan po namin dito, sarado po yung bahay. Ay ganun ba? Kilala ko naman yan si Delmar. Minsan kasi umaalis yan at lumuluwas ng probinsya para dalawin yung mama at papa niya doon. Siguro nandoon siya sa probinsya nila. Ganun po ba? Wag na kayo mag-alala. Lagi namang walang tao sa bahay na yan kapag umaalis siya. Sa pagkakataong yun, agad na tinawagan ni Nicole ang telepono ni Delmar. Pero hindi ito nagri-ring at kahit ang kanyang mga mensahe ay hindi nito nasisin. Doon na kinabahan si Nicole.
Kilala niya si Delmar na palaging nagchat-chat sa kanya kung ano man ang gagawin nito. Pero sa pagkakataong yon, parang bula na nawala si Delmar. Nasa saan na nga kaya si Delmar? Ito kaya'y lumuwas lang sa probinsya o mas may malalim pang misteryo ang hindi pa nila natutuklasan? Hay nako, nasa na kaya talaga yung kaibigan natin niya si Delmar? 3 araw na siyang hindi pumapasok sa kumpanya. Kahit ako nag-aalala na sa kanya tinawagan ko na yung mama at papa niya doon sa probinsya. Wala daw si Delmar doon. Hindi raw pumupunta si Delmar sa probinsya nila. Nag-aalala na ako. Oo, kahit ako. Natatakot ako. May nararamdaman na akong kakaiba sa pangyayaring to. Hindi ko may paliwanag pero parang hindi ako mapakali. Parang nasa masamang kalagayan si Delmar. Huwag ka magsalita ng ganaan. Parang awa na. Natatakot ako kumalma ka lamang, Nicole. Sigurado naman tayo baka may pinuntahan lang si Delmar. Malay mo nagpunta ng ibang lugar, hindi nakapag-chat, siguro nasira yung phone. Maraming pwede mangyari. Sa bahay ni na Delmar, si Mang Rudy na nakilala ni na Nicole na matanda ay nakaamoy na ng mabaho at nakakasalimasok na amoy na hindi niya maintindihan. Ano ba yung amoy na yon? Palagi na lang araw-araw parang may patay na daga. Kaya nga po, Lolo, parang ang baho po. Ay, para nang gagaling yata sa bahay ni na Delmar. Hindi kaya i-check ko muna yun, Apo? Opo, Lolo. Doon ay kumuha ng walis si Rudy para walsan lang ang bahay nito. Baka kasi may patay na daga at tinitingnan niya yon sa bawat sulok. Hinahanap kung nasa saan ang amoy. Makalipas lamang ang ilang araw pa, mas tumindi ang amoy. Parang sobrang baho at nakakasulasok na ito kahit sa mga kapitbahay. Ang baho ng bahay ni na Delmar. Ano ba talaga meron dyan? Saka parang hindi na dagayan Parang karne na nabubulok. Ay nako, nakakasulasok na. Dapat i-report na natin yan sa barangay. Ang balitang yon na agad na rin naman nakarating kay Nicole. Sinabi ito ni Rico sa kanya. Nicole, yung bahay daw ni Delmar, may naamoy daw na sobrang baho. Hindi daw nila alam, parang patay na hayop. Pumunta kaya tayo doon kasi i-check daw yun ng barangay saka mga pulis. Natatakot ako. Hindi ko kaya kung may makita ako doon. Ayaw ko mag-isip ng iba pero ilang araw na nawawala si Delmar. Huwag ka mag-isip ng kung ano. Alam kong nasa maayos na kalagayan si Delmar. Tingnan lang natin para may update tayo. Subalit ang araw na yon, ang gigimbal sa kanila. Nagpunta nga mga barangay at mga pulis sa bahay ni Delmar at doon ay naghalungkay sila kung ano ang pwede nilang makita na posibleng dahilan ng mabahong amoy. Sa labas pa lamang ng bahay, hindi na sila makalakad sa sobrang baho. Ay, grabe naman to. Napakabaho. Kaya nga ilang araw na rin po kasi talaga yung nirereklamo dito. Ano po kaya yan? Titingnan pa natin sa loob. Nang silipin nila ang loob ng bahay, maayos naman ang mga gamit. Walang bakas ng kung ano na nangyayari sa loob. Pumasok nga mga pulis doon dahil pinayagan naman sila ng mga magulang ni Delmar. Pagpasok nila sa sala, wala naman sila nakitang kakaiba. Sunod nilang pinasok ang kusina ng bahay pero wala rin silang nakita roon. Subalit ang isang pinto na nakadado, hindi nila mabuksan. Ito,
Itong pinto na to parang dito nang gagaling yung amoy eh. Tingnan nyo oh, napakabaho. Kaya nga. Rico, natatakot ako. Natatakot ako, Rico. Kumalma ka lamang. Hindi natin alam kung ano nasa loob ng kwarto na yan. Pero oo, tibayan mo yung loob mo ha. Oo, titibayan ko. Nang pinuwersa ng mga pulis ang nakakandado na pinto, maayos naman ang loob ng kwarto pero doon ang gagaling ang mabahong amoy. Sinilip-silip nila ang paligid, wala silang nakitang kahit ano. Hanggang ang isang pulis ay tumingin sa ilalim ng kama. Doon nila nakita ang isang plastic bag na kulay itim na isang trash bag na parang doon ang gagaling ang amoy. Ito yata boss. Ito yata yung mabaho. Ay nako, yan na nga yung mabaho. Ilabas nyo na agad yan. Ano kaya laman yan? Nang tingnan nila ang loob, doon na bumungad sa kanila ang kalunos-lunos na pangyayari. Delmar! Delmar! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Delmar! Kumalma lamang po kayo. Kailangan po muna natin itong imbestigahan. Nakita doon ang walang buhay na si Delmar. Puno ito ng saksak sa katawan at tila nahati pa ang kamay nito. Sobrang natakot ang mga taong nakakita noon at parang walang puso ang gumawa nito. Ang nakitang motibo ng mga pulis ay galit at sobrang puot na galit kaya ito nagawa ng suspect. Makalipas lamang ang ilang araw, isang tao lamang ang naging person of interest. Yun ay ang palaging kinukwento ni Delmar kay Nicole na siyang palaging kinakatakutan niya. Hindi po ako pwede magkamali. Si Jana ang gumawa nito sa kanya. Kailangan niyo po siyang ipatawag. Subalit nang pinuntahan ng mga pulis at barangay ang bahay ni Jana, sinabi ng papa nito na matagal na rin daw itong hindi umuwi. Bagay na mas lalo pa nagpatibay sa mga ebidensya. Walang iya talaga yung babae na yan. Sinabi sa akin noon ni Delmar. Binangungot siya at napanaginipan niya yung babae na yan. Hindi ko alam na gagawin niya pala ito. Sobrang galit ako kay Jana. Kumalma ka lamang. Kailangan muna natin lumabas dahil masyado mabaho. Lumabas nga sila doon at doon nila pinakalma si Nicole. Sobra naging pag-iyak ni Nicole noon dahil mahal na rin niya si Delmar. Nang malaman ito ng mga magulang ni Delmar, agad lumuwas sa mga ito papunta sa lugar kung saan nangyari ang karumaldumal na krimen. Habang umuusad ang pag-iimbestiga, isang tao ang lumutang. Yung tao na kaibigan pala ni Jana. Hindi ko na po kayang kontrolin yung konsensya ko. Si Jana po ang pumatay kay Delmar. Ako pong inutusan niya na magdala ng gulok sa bahay nito dahil kung pupunta daw siya doon na may dalang gulok makakatakbo pa daw si Delmar. Saksi po ako sa ginawa ni Jana. Pinagsasaksak niya po si Delmar. Nagmamakaawa po si Delmar noon na wag siyang saksakin pero sobrang galit na galit po si Jana noon. Tapos pagkatapos noon, tinulungan niya akong i-plastic si Delmar. Nilagay namin yung katawan ni Delmar sa plastic. Kinandado niya yung pinto at nilagay niya sa loob ng kama. Yung katawan ni Delmar. Sumuko po ako dahil hindi ko na kaya. Nakukonsensya na po ako. Dahil sa mga sinabi ng kaibigan ni Jana, mas lalong tumibay ang mga ebidensya ng witness. Lalo pang nadiin si Jana.
Makalipas lamang ang isang buwan, agad na ring nahuli at nadakip si Jana na noon ay pumunta pala papuntang Quezon City upang doon magtago. Nang mahuli na nga ito ng mga pulis ay agad naman pinuntahan ito ni Nicole. Samot-saring mga sampal at mura ang inabot nito kay Nicole. Paano raw nito nagawa ang ganong bagay sa dating kasintahan? Umusad niya ang kaso at nakulong nga si Jana sa pagkakasalang murder. Alam ko pong hindi na natin may babalik yung buhay ni Delmar. Lubos po ako nakikiramay sa inyo. Minahal ko po yung anak nyo. Lagi po siya nag-o-open sa akin kung ano mga ginagawa sa kanya ni Jana kaya sila naghiwalay. Sinasaktan daw po siya. Sobrang bait po ni Delmar. Hindi niya po deserve lahat na nangyari sa kanya. Habang kausap noon ang mga magulang ng biktima. Ito'y isang patunay na hindi lahat ng itinago ay mananatiling nakatago. Minsan, lumalabas at sumisingaw ang baho ng isang sikreto, lalo na kung ito'y galing sa masama. Dito, makikita nating hindi natutulog ang batas. At magsama-sama tayong muli sa susunod na video dito sa Crime Tagalog Archive.